Praise the Lord. A blessed day to all of you. Bago po tayo dumako sa salita ng Diyos, ay nais ko pong batiin ang ating mga viewers, lalong-lalo na po sa ating mga online viewers sa umagang ito. At alam kong sila'y nanonood. At the same time, I would like to thanks Kalibo Cable TV sa nakino-cover ngayon ang ating Sunday service. And also would like also to greet lahat ng mga nanonood sa Kalibo Cable FB page at Kalibo Cable TV community channel. A blessed day to all of you. Good morning everyone. Salamat po sa umagang ito sapagkat muli ay narito po tayo upang magkatipon-tipon sa gawain ng Panginoon. Sa umagang ito ay isa ito sa espesyal na umaga para sa ating lahat because maliban po sa coverage ng Kalibo Cable TV ay first Sunday of the month po ito. Amen? Kaya welcome ko po kayong lahat sa umagang ito, lahat po ng mga bisita po natin at lahat po ng mga narito ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat. Amen. Sabihin sa katabi na miss talaga kita. Hallelujah. Amen. Tayo po ay dadako sa ating pakikinig ng salita ng Diyos sa araw na ito. And ang ating pong text ay makikita po natin sa Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrates His own love for us in this while we were still sinners. Basahin po natin muli ang salitang sinners. Sinners. Christ died for us. Amen? So ilipat po natin sa wikang Pilipino para po mas maliwanag po sa ating lahat. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Sabihin natin noong tayo'y makasalanan pa. Noong tayo'y makasalanan pa. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay ito pong God's amazing love. Kung atin po itong isalin sa wikang Pilipino, ang sabi po rito ay kamangha-manghang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po yung kamangha-mangha, yung parang nagulat ka, parang hindi ka makapaniwala. Amen? Yung may mga asawa po rito, sino po sa inyo ang nagulat nang ikaw ay niligawan ng iyong asawa? Napangha ka. Sa mga nanay po narito ngayon, sino po ang namangha at niligawan ka niya? Dahil sa nakita, wow, ako? Niligawan niya? Sa mga magjowa po narito ngayon, sino po sa inyo ang namangha, niligawan ka ng boyfriend mo? O parang galit ka pa, niligawan ka? Sa umagang ito ay atin pong makikita kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa bawat buhay natin. Amen? Dito po ay mayroon pa akong ipapabasa sa ating lahat. Someone who is willing to sacrifice his own life to save another person is considered a hero. Amen po? Nagbabasa po kayo? Okay, para po mas maliwanag po sa ating lahat, sabi nga, kung atin pong ilipat sa wikang Pilipino, ang isang taong handang isakripisyo o ibuwis ang kanyang sariling buhay upang iligtas ang ibang tao ay itinuturing na isang bayani. Hallelujah! Naalala ko tuloy isang kwento tungkol sa isang prinsesa na hindi marunong lumangoy. At ang prinsesa ito ay nahulog sa isang malalim na tubig. At habang doon siya sa tubig, naghihintay siya na mayroong isa man sana na
magligtas sa Kanya. Subalit sa dami-daming mga kalalakihan na nanunood ay pinapanood lang siya doon sa tubig. At walang nagtangkang magligtas sa Kanya. Kaya't yung hari ay nagsalita. At sabi ng hari, ang sino man makaligtas sa prinsesa ay mayroon akong ibibigay na pabuya o gantimpala. Hingin niya ang nais niya at ibibigay ko sa kanya, maligtas lang ang mahal na prinsesa. At ipapakasal ko pa siya sa kanya ang aking mahal na prinsesa. Alam niyo mga kapatid, biglang may bumulusok sa tubig. Nagulat alam, may bumulusok, may tumalon. At iniligtas niya ang mahal na prinsesa. Kaya pagkakit niya ay pinalakpakan siya ng mga tao, palakpakan natin ang bagong bayani. Dahil siya ngayon ay makatanggap ng pabuya mula sa hari at ipapakasal pa sa kanya ang mahal na prinsesa. Alam niyo po, ang tao ngayon, nang nag-akit siya, nang umakyat, galit na galit. Hindi siya masaya. O bakit sabi niya hindi ka masaya? Mayroon kang gantimpala galing sa hari at ipapakasal ka pa sa kanyang anak. Hindi ko hangad ang anumang gantimpala, sabi niya. Ituro niyo sa akin kung sinong tumulak sa akin. Jesus Christ proved himself to be the ultimate hero by dying to save his enemies and sinners. Kung bakit ko po kinuwento po ito sa inyo, alam ko na narinig na po ninyo yan, iba sa inyo, dahil nais ko pong sabihin sa inyo na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpahayag, pinatunayan niya ang kanyang sarili bilang tunay na bayani sa pamamagitan ng pagkamatay para iligtas ang kanyang mga kaaway at ang mga makasalanan. Kayo say amen? Ang ating Panginoong Kristo ay hindi tinulak ng kung sinong anghel sa langit at siya'y nahulog dito sa lupa o siya man ay nadulas sa langit at nahulog siya kaya't napilitan na lang niya tayong iligtas. Hindi po. Ang ating Panginoong Kristo ay kusang loob na bumaba mula sa langit upang iligtas ang kanyang kaaway at mga makasalanan. Ngayon, hindi nyo siguro napapansin ang salitang kaaway and sinners. Ipapakita ko po sa inyo, sabi kanina ng Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this. While, we were still sinners, Christ died for us. Tingnan natin kung nailagay sa wikang Pilipino. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Medyo bigyan ko po kayo ng pagtatanong sa inyong kaisipan. Alam niyo na ba talaga ang salitang makasalanan o sinners? Pag sinabi po nating makasalanan, ang isang tao o ikaw, sana ay naintindihan po natin kung anong ibig sabihin ng makasalanan. At ito pong ibig sabihin ng sinners. A sinner means one who falls short of God's standard. Talaga pong, ang ibig sabihin pala ng salitang makasalanan na sinabi ng Romans chapter 5 verse 8 ay taong hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. At maaari kong tanungin aking sarili, maaari mong tanungin ang iyong sarili kapag tayo po'y nakikinig at nagbabasa ng salita ng Diyos at ihambing mong sarili mo, naabot mo ba ang pamantayan ng Diyos? So kapag hindi natin naabot ang pamantayan ng Diyos, tayo ay makasalanan. At nais ko pong sabihin sa lahat,
Kapag hindi natin naabot ang pamantayan ng Diyos at tayo'y makasalanan, ang bawat kaluluwa po natin ay mahulog sa dagat-dagatang apoy. That's why the love of God is amazing. Dahil noong tayo'y makasalanan pa, amen? Namatay si Kristo para sa atin, para tayo'y iligtas, sapagkat hindi natin kayang maabot ang standard, ang tinatawag na pamantayan ng Diyos sa bawat buhay natin. Amen po ba? Pangalawang bagay po na dapat nating manawaan ay ito pong sinasabi ng Luke chapter 11 verse 23. And I don't know if kung palagi po natin nababasa ito, itong sabi niya, whoever is not with me is against me. Ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi nito. Ang hindi ko kakampi ay kalaban ko. Amen? So ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng enemies of God? Mga kapatid, nais ko pong ipaalam sa lahat, this means we, apart from Christ, are enemies of God. Hello? Ang mga kalaban ng Diyos, mga kapatid, ay yung bukod kay Kristo. Pastor, anong ibig sabihin nito? Yung mga taong hindi kumikilala kay Kristo na Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay, ang mga taong hindi sumusunod kay Kristo, yun ang mga taong kalaban ng Diyos. Sapagkat napakaliwanag, kung ibalik po natin, whoever is not with me is against me. Amen? Ang hindi ko kakampi ay kalaban ko. Subalit mga kapatid, napakaganda po sabi nga, before a person receives salvation, kagaya po na nangyari sa atin, at maaaring may mga nununood na mga Kristiyano sa ating coverage nito ng Kalibok Cable, ay sabi rito, before a person receives salvation in Jesus, he is a sinner and enemy of God. Hello, kayo po ba'y naniniwala? Na bago po tayo nagiging anak ng Diyos, nagiging Kristiyano, tayo po ay makasalanan at kaaway ng Diyos. Kaya sabi po rito, what does it mean that while we will still sinners, Christ died for us? At ang sagot po, it means that He died in our place. Amen. He died in our place. That's how God's amazing love. Kahit tayo ay mga makasalanan, tayo ay kaaway ng Diyos, hallelujah, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang anak, maghirap, mamatay, dahil sa pag-ibig ng Diyos bawat isa sa atin. Amen po? May naunawaan po tayo? Kaya tayo po ay dadako ngayon sa medyo palalimin po natin ang tungkol sa kamangamanghang pag-ibig ng Diyos. God's amazing love. Let us go deeper. Parang laliman po natin. Kasi pag sinabi natin kamangamangha, parang nagulat ka eh. Kamangamangha talaga ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kagaya po ng aking tinatanong, katabi mo ang asawa mo, maging babae at babae, namangha ka ba't inibig ka niya? Sa mga magjowa na magkatabi ngayon, namangha ka ba dahil ikaw ang inibig niya sa dinamidaming mga kababaihan at kalalakihan sa mundong ito? Ba't ikaw? Ano, tinakot ka ba? Binayaran ka ba? Ano tawag doon sa mundo na parang ginagumay, no? Ba't parang ayaw mong umalis sa tabi niya? Well, ang pag-usapan po natin ay ito pong kamangamanghang pag-ibig ng Diyos. Number one, God's amazing love is unconditional.
Amen? Maging sa mga nanonood po na kapag narinig natin ang salitang amazing love of God, ito po pala ay pag-ibig na walang kondisyon. Can you say amen? Sa Tagalog po nito, sabi niya, ang kamangamanghang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon. Unconditional love. Kaya't ibibigay ko po sa inyo ang mga pagpapatunay ng tinatawag na unconditional love at titingnan po natin kung pasok po tayo dyan. Kung ganyan po tayo magmahal. Tumahimik ang buong Pilipinas. Unconditional love, simply put, is love without string attached. It's love you offer freely. You don't base it on what someone does for you in return. You simply love them and want nothing more than their happiness. Sa madalit salita mga kapatid, ang walang kondisyong pag-ibig ay simple lang. Sabihin natin, simple lang. Ano po ito? Sa madaling salita, ang pag-ibig na walang kondisyon ay pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Amen? Yung tipong macho ka, pag gwapo ka, dapat yung pipiliin mong maging mapangasawa mo ay dapat sexy at maganda rin. Walang nag-amen. Parang hindi totoo. Mayroon akong naalalang isang kwento. Ito'y kwento lang huwag kayong magalit sapagkat kwento lang po ito. Sabihin sa katabi, kwento lang yan. Amen? Huwag dibdibin, huwag isa puso. Kwento lang po ito. Ang kwentong ito mga kapatid ay narinig ko lang isang magaling rin na nagtuturo ng salita ng Diyos. At ang sabi po rito sa kwentong ito ay mga uri ng pag-aasawa. Sabihin sa katabi, kwento lang yan ha. Kapag ang babae daw na hindi masyadong maganda ay nakapag-asawa ng super guwapo, tawag po daw doon ay swerte. May nag-react. May nag-react. Swerte kapag hindi masyadong maganda ang babae. Kapag ang lalaki daw ay hindi masyadong guwapo at nakapag-asawa ng super ganda at sexy, tawag po daw doon ay tsamba. Pero kapag ang lalaki daw ay medyo hindi masyadong guwapo at yung babae naman ay hindi masyadong maganda, sabihin natin medyo pareho silang, hindi ko na sabihin, baka may magalit eh. Basta pareho silang yung lalaki hindi guwapo, yung babae hindi naman maganda, at sila po ay mag-asawa, ang tawag po daw doon ay kapwa ko, mahal ko. Hallelujah. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos ay walang tinatangi. Hallelujah. Kung bakit po, kinuwento ko po ito sa inyo sapagkat nais ko pong ipasok itong tinatawag na ang unconditional love is because ang pag-ibig ng Diyos ay walang tinatangi. Sa Kanya, walang mayaman, walang mahirap. Amen? Sa Kanya, walang gwapo, walang pangit. Hallelujah, walang matalino, walang mangmang. Sapagkat lahat tayo ay pantay-pantay sa pag-ibig ng Diyos. Kaya palagi po natin nababasa ang verse na yan. At kung atin pong bigyang pansin ang verse 16 ng John chapter 3,
For God so loved the world, sakop po ang lahat. Amen? Sakop po ang lahat. Hindi lang po yan sinulat para po sa mga magaganda at kuwapo. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Alam niyo pong katotohanan na ang verse na ito, mga kapatid, this serves as reminders that regardless of our past, present, or future, God loves is constant and unconditional. Amen? Ano man po ang ating nakaraan, hallelujah, alam ko na marami sa atin na may mga nakaraan na kuminsan ay hindi makakalimutan. Amen? At alam niyo po, ano man ang ating kasalukuyan na buhay ngayon o sa parating o sa inaharap, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago at walang kondisyon. Because God's amazing love is unconditional. Number 2, God's amazing love is unchanging. Hallelujah! Ang kamangamanghang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago o pabago-bago. Tingnan po natin ang salitang unchanging love. Ang sabi po rito, unchanging love means that it cannot be broken. Amen? And you cannot be separated from His love. Grabe. Kaya tinatawag na amazing love sapagkat itong pag-ibig na pinapadama ng Diyos bawat isa sa atin, ito ang pag-ibig na kailanman ay hindi nasisira. Ito ang pag-ibig na kailanman ay hindi hihiwalay sa atin. Amen. Kaya't sabi po in Romans chapter 8 verse 38 to 39. In Tagalog version, ganito po ang kanyang sabi, sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghelo, ang mga pamunuan at mga kapangyarihan, ang kasulukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Napaganda po ang mga sinasabi ng Romans chapter 38 verse 39. Sabi po rito, Romans chapter 8 verses 38 to 39 reminds and reassures us that nothing can separate us from God's love. When love of others falls short or we turn away from God, God's love stays the same. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nagpapaalala po sa atin ang Romans chapter 8 verse 38 to 39. Kahit po sa mga nanunood sa mga oras na ito, sa Kalibok Cable, ay ang hindi nagbabagong pag-ibig ay nanuhulugan na hindi ito masisira o hindi mahiwalay sa kanyang pag-ibig. At ang pangalawang kahulugan na ibinigay po sa atin, nagpapaalala at tinitiyak sa atin na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kapag ang pag-ibig ng iba ay nagkulang, iba na lang ang sabihin natin, hindi lang ang sarili natin, o tayo ay tumalikod sa Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili. That's why God's love is amazing. Amen? Kahit kuminsan tayo ay lumalayo sa Kanya, pero andoon pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Praise God. Kaya't sabi niya sa 2 Timothy o pangalawang Timoteo 2:13, kung kayo man ay hindi tapat,
Napagandang verse po ito. Sana po'y makikita ito sa screen ng maliwanag ng mga nanonood sa atin. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin. Oh, hallelujah! Sapagkat hindi niya maaring itakwil ang kanyang sarili. Kapag atin pong pinag-aralang mabuti ang 2 Timothy o pangalawang Timoteo 2:13, sinasabi niya, kung kayo man ay hindi tapat, siya ay manatiling tapat pa rin, sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Why? Because God is love. Hallelujah! Because God is love. Maganda po, even when we are unfaithful, God remains faithful. That's why Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Amen. Si Kristo noon, siya pa rin ngayon at magpakailan man. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Number 3, God's amazing love is unending. Hallelujah! Ang kamangamanghang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, ay walang katapusan o walang hanggan. Tandaan po ninyo ang Psalm 136 verse 26. Give thanks to the God of heaven. His love endures forever. In Tagalog, ang Diyos nitong langit ay dapat purihin at pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Sa mga ikinasal, at sa mga malapit ng ikakasal, at mga nagpaplanong magpakasal, huwag na kayong magpakasal. Hindi po. Sorry po. Joke lang po. Sa tinatawag na mga ikinasal, may planong magpapakasal, amen, at malapit na ikakasal, sa wedding ceremony ay mayroon pong ring. Huwag po ninyong kalimutan. Sino po sa inyong kinikasal na walang singsing? Mahalaga talaga yon kahit walang handa, basta may singsing. Anong ibig sabihin ng ring? Ang ibig sabihin ng ring is a symbol of unending love. Amen? Ang pag-ibig na walang katapusan. Pero ako po yung nagtatanong, maraming ikinasal, pero marami rin ang naghihiwalay. At kung may plano kang hiwalayan ang asawa mo, huwag mo nang gawin. Maraming naghiwalay. Meron pa akong sasabihin sa inyo, parang ito po ay mga pagsusuri. Sa taong 2000, ay nagkaroon ng pagsusuri sa mga ikinasal. Year 2000, may survey po about marriages, at napag-alaman, buong mundo po ito ang napag-alaman that out of 10 marriages, 2 lang po ang nananatili. 2 paris. Okay? Ibig sabihin, 4 lang sila. Subalit, sa kanila pa rin pagsusuri, mga kapatid, sa 2 paris na nananatili out of 10, yung isang paris lang ang masaya, yung isang paris ay nagtitiis. Sino kaya yon? Yung isang paris na yun, ang saya sila nila kapag nagsasama sila. Pero yung isang paris na yon sa 2 paris na natili out of 10 ay nagtitiis. Nagsasama lang dahil meron silang anak. Nagsasama lang dahil buntis na naman si Mrs. Pero sa katotohanan ay they endures, no? Nagtitiis lang. Why? Sabi nga, because human relational love is temporal,
seasonal, and conditional. Kaya ako at kayo, huwag po tayong masyadong mag-expect palagi sa mga asawa natin o mga girlfriend at boyfriend ninyo na kung ano siya Martes, ganun din siya sa Sabado. Dahil kung ang pinapairal po ng pag-ibig na yan ay human relational love, ang human relational love ay pansamantala. And then yung isa pa, yung nakakatakot, yung seasonal. Nang nagkita kayo kahapon, nakangiti, nagkita kayo kinabukasan, ay nakasimangot na. Seasonal. At ito pong tinatawag na conditional. May condition. Sa mga nununood at narito po ngayon sa umagang ito, only God's love is eternal. Amen and steadfast. Tanging ang pag-ibig ng Diyos ang walang hanggan at matatag. Kaya't sinasabi niya sa 1 Corinthians o 1 Corinto 13:8, matapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika at lilipas ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hallelujah! Hallelujah! Amen? At yan po ang pag-ibig na pinadama sa atin ng ating Diyos. That's an amazing love. Ibalik po natin John 3:16 or Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa mga nununood at narito ngayon sa iglesyang ito, sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa iyo, ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Na kung nananalig ka sa Kanya, tatanggapin mo siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, ikaw ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Naalala ko tuloy ang isang kwento sa tinatawag na tightrope walker. Tawag po dyan ay taong lumalakad sa lubid o alambre. Bihira na yan ngayon dahil hindi na masyado yung mga circus dito sa lugar natin. Pero mahirap po yan na gawain. Isang araw po ay nagpakita ng kanyang husay at galing ang isang tao na tinatawag na tightrope walker. At siya po ay pabalik-balik na naglalakad sa alambre. At marami ang nanunood. Katulad nito na parang pinapanood po ninyo ako. Pabalik-balik siya. At nakayanan niyang bumalik uli. Ngayon, nagtanong siya sa mga nununood. Sabi niya, kayo ba'y naniniwala na ako ay muling makakabalik doon sa kabila? Sabi ng mga nununood, palakpakan sila, naniniwala kami. Kaya lumakad po siya mga kapatid sa alambre at talagang ganyan yan eh. Hanggang sa siya po'y nakatawid. Sumigaw siya uli. Kayo mga nanonood sa akin, naniniwala ba kayo na ako ay muling makakabalik sa kabila? O makakatawid sa kabila? Sagot ng mga tao, opo, palakpakan sila. Kaya tumawid siya uli, dahan-dahan, hanggang siya po ay nakarating doon sa kabilang dako. At muli siyang sumigaw. Kayo ba'y naniniwala na ako ay muling makabalik doon sa kabilang dako? Palakpakan sila, opo.
Sino sa inyo ang gustong sumakay sa likod ko? At sabay tayong maglalakad. Walang pumalakpak, walang sumigaw, at walang sino mang nagtangkang sumakay sa likod niya. Alam niyo po mga kapatid na marami ang naniniwala kay Kristo. Maraming naniniwala kay Kristo na nagpapagaling ng may sakit. Anak ng Diyos. Subalit kapag hinamon, gusto mo bang sumunod kay Kristo? Gusto mo bang tanggapin si Kristo sa iyong puso at buhay bilang Panginoon at tagapagligtas? Ay marami nang tumatahimik kung minsan. Alam niyo po mga kapatid, lahat tayo ay nagkasala at nalayo sa Diyos. Dahil sa ating pagsuway, inako niya ang parusa at sumpa na dapat sana sa atin upang matamo natin ang kapatawaran at buhay na walang hanggan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa umagang ito, bago bababa sa pulpitong ito, ay nais ko pong magbigay ng hamon, lalong-lalo na po sa mga nanunood sa ating pananambahan, na kung nais niyo pong matamo ang buhay na walang hanggan, wala po kayong ibang gagawin kundi buksan ang inyong puso, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. At kung gusto po ninyong gawin ang mga bagay na yan, ay nais ko pong sundin ninyo ang panalangin ito. Maikling panalangin na ito ng pagtanggap sa ating Panginoong Kristo. Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos na binigay mo ang iyong kaisa-isang anak. Siya ay naghirap, namatay, upang iligtas ako sa aking mga nagawang kasalanan. Sa umagang ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat sa pagtanggap sa akin bilang anak ng Diyos. Pinupuri kita, Panginoon. Pinasalamatan kita. Amen. And amen. Praise the Lord. Kung atin pong sinundan at sinunod ang panalangin ito ng buong puso, ay tayo po ay makakasiguro na tayo ngayon ay tinatanggap na ng Ama bilang mga anak. Amen. At sa ating pong lahat, napaganda po nating tingnan na tayong mga mananampalataya ay hinahamon rin ng ating Panginoong Kristo. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Maring dito sa inyo ngayon o maring sa mga nanonood ay may mga bigat sa buhay, may mga problema, may mga pangangailangan. Meron pong imbitasyon ating Panginoon Kristo bawat isa sa atin. Tayo po ay lumapit sa Kanya. Amen? At bibigyan niya po tayo ng kapahingahan. Hindi po aksidente na rito ka ngayon. Ito po'y kalooban ng Diyos na rito ka ngayon. Dahil nais ng Diyos na ikaw ay Kanyang pagpapalain.